This is hidden from the lower channel. Adios virtual version from next week. Enjoy watching! Meron na ba tayong pinanghinayangan sa buhay? Yung bang masasabi mong, sayang lang. Sayang naman ang binigay kong pagmamahal. Sayang naman ang oras kong iginugol. Sayang naman ang pagod. Meron na ba tayong matatawag na sayang lang? Ecclesiastes 1:1. Ito ang mga katuruan ng mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Of course, this was Solomon, the wise one. So dahil siya ay Solomon, dahil siya ay wise, listen for the said sa ating mga pag-aaralan ngayon. Listen for the implied, the suggested, the metaphor o mga talinghaga. And very importantly also, listen for the unsaid. Hanapin, pakinggan, gagapin, kapain ang sinabi, ang ipinahiwatig, ang isinuggest lamang o talinghaga. Kumisa na ikabaligtaran ng sinabi, baligtad pa lang ibig sabihin kasi ganoon kumisa na talinghaga. At yung hindi sinabi, dapat hanapin lahat. Kasi wise yung nagsalita. Therefore, maraming wisdom yan. Ecclesiastes 1:2-3. Everything is so meaningless. The teacher says that it is all a waste of time. So, sayang lang ang panahon. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mangangaral. The Hebrew word means vapor or breath. Yun yung sinasabing walang kabuluhan. Or something that is useless, meaningless, empty, wrong, or a waste of time. Or intangible, invisible. Yun ang ibig sabihin ng sinasabing meaningless, meaningless. Fleeting, momentary, temporary. Yun daw ang lahat ng bagay. Maiksi na nga lang ang buhay. Konti lang ang panahon sa mundo. Nasasayang pa sa walang kwenta. Sa paghahanap ng kwenta or sa useless na pagkukwenta. Ang iksi-iksi ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, ng buhay. Tapos, ginugugol pa sa meaningless. O sa paghahanap ng meaning na hindi man matagpuan. O sa pagkukwenta kung may meaning ba o wala ang mga pinagagagawa. Nagiging waste of time din. Kailangan ba talagang unawain? Makita ang meaning o bigyan ng meaning? Kwentahin ang lahat? Anong sinasabi ni Solomon tungkol dito? Do people really gain anything from all the hard work that they do in this life? Literally under the sun? Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit, para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Tulad ng makikita natin sa illustration. Mula gumagapang na bata, hanggang unti-unti makapaglakad, hanggang lumaki, hanggang magbinata, hanggang maging young adult, hanggang maging adult, tapos naghahabol ng pera, at pagkatapos at magkakapera, kung pinalad na magkapera, pero kung minsan kakahabol, wala rin namang nahabol, pero ipagpalagay ng may nahabol na pera, hawak mo ang pera, hanggang unti-unti ka nang tumanda, at manghina. Yung pagtakbo ng buhay mo ay parang walang tigil na pagtakbo mo sa orasan. Ikaw yung kamay ng orasan na umiikot, ikot ka ng ikot, ikot ka ng ikot hanggang naubos na ang oras at ikaw ay namayapa. Yun lang ba talaga ang ibig sabihin ng buhay? Ipanganak, maging sanggol, lumaki, tumanda, manghina, mamatay. Ganun lang ba talaga? Is that all there is to it in life? Pinagsuri-suri yan ni Solomon. Nagmuni-muni siya. Sa pagtanda niya, marami siyang naging panahon ng pag-aaral, paglingon sa nakaraan, at nang siya may edad na, doon niya sinulat itong Ecclesiastes. Kaya marami tayong matututunan. Sulit ba ang panahon at pagod sa pinag-uukulan mo natin ng lakas at buhay? Ano ba pinag-uukulan mo ng panahon? Hanap buhay? Advocacy? Mission sa buhay? Interest? Healing? Hobby? Lahat yan, pinag-uubusan natin ng panahon. Sulit ba yan? Naghahanap buhay ba ang tao para maubos ang kanyang oras sa kahanap buhay? Naghahanap buhay pa siya para mabuhay? O nabubuhay pa siya para maghanap buhay? Ecclesiastes 1:4. People live and people die, but the earth continues forever. So ang pinag-uusapan dito, hindi end of the world. Ang issue, kundi end of one's earthly life. Bakit puro end of the world ang iniisip ng mga tao? Samantala, ang dapat nilang isipin is the end of their personal life. Dumating man at hindi ang end of the world na yan in your lifetime or in another lifetime, your concern is the end of your earthly life. Your concern is sumulit ang pahiram na panahon sa buhay na ito.
Hindi yung takutin mo ng takutin ng sarili at ang kapwa sa end of the world na 2,000 taon ang kinakatakutan. Ang atupagi ng tao ay yung merong end ang kanyang earthly life. Dapat sumulit ang kanyang hiram na panahon. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, sabi ng Ecclesiastes, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Therefore, people never own the land or the earth. People never own anything. Huwag sayangin ang panahon, ang buhay sa pagmamayari, sa pagkamkam, sa pag-aagawan, sa pag-maintain, pag-secure ng mga bagay na naging ari-arian, nakamkam o naagaw. Mawawala rin ang lahat ng yan. Baliwala ang lahat ng yan pag binawian na tayo ng earthly life. Ecclesiastes 1:5-7. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis sa pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. So cycles lang ang buhay. Ang ipinakita sa atin ng example, water cycle. Pero lahat nagsa-cycle, nagre-recycle. So it's all about cycles, recycling, and stages. Like infanthood, childhood, then young adulthood, then old age. Cycles lang ang lahat. Tayo ngayon, ikaw ngayon, nasa ang stage ka ngayon ng iyong cycles, ng iyong recycling, ng iyong eternal life. Kung water ka, solid ka ba tulad ng yelo? O liquid ka ba tulad ng tubig sa ilog, sa dagat o patak ng ulan? O vapor ka ba ngayon na parang ulap? Saang stage ka man, ang tanong ay, sulit ba ang panahon at lakas mong ginugugol sa stage na yan? Sulit ba yung naging infanthood natin, naging childhood, yung ating pagiging youth or young? Sulit ba yung mga panahon na yon? Dahil isang stage lang yun, then naging young adult ka, then naging adult ka. Bawat stage na dumadaan, dapat sumulit. Kasi hindi na babalik. At least in this lifetime. Kaya ang mga tanong ni Solomon, napakahalagang tanong. Para mayanig ba tayo, makalog mula sa ating stupor, sa ating pagkakagupiling, sa ating pagkakahimbing. Magising tayo at maitanong naman natin sa sarili natin na yung pinag-uukulan ba natin ng mga oras at lakas natin araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, sulit ba? May kinalaman ba yun sa pagdating ng pagbabakas ng ating hininga sa mundong ito na masasabi natin, sulit ang buhay? Ecclesiastes 1:8. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayang ipaliwanag. In other words, words cannot fully explain things. Literally, sabi niya dito, all words are weak. Hindi kayang ipaliwanag ng words ang mga bagay-bagay na malalalim. So useless pag-usapan ng maraming bagay. Useless mag-usap tungkol sa maraming bagay. Sulit ba ang panahon at lakas mong ginugugol sa mga usapan, sa mga usapin? Ano pinag-usapan nyo ng mga kamag-anak at kaibigan nyo kanina, kahapon, kamakalawa? Baka napaaway ka pa imbes magkaroon ng kaibigan dahil sa mga usapan na yan. Baka napalayo pa imbes mapalapit ang kapwa sa'yo. Na wala pa ang blessing dahil sa mga usapan na yan. Sa mga couples, sulit, bagay, useful, helpful ba talaga ang lahat ng usapan? Ang lahat ng pangangako? Ang lahat ng rules and regulations? Lahat ng law na nagiging basehan ng failure, ng sakdal, ng demanda, ng judgment? Ang dami nating salita. May salitang nangangako. Natutupad ba? May mga salita na maraming expectation. Nangyayari ba? Napapangatawanan ba? Maraming mga salita na nagbabawal pero nasusunod ba yon? Pagka hindi naman nasunod, magkakagalit. Napakaraming useless things sa buhay. Sa pagpapatuloy ng Ecclesiastes 1:8, walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. But people continue speaking, sabi. The Hebrew could also be translated as people cannot speak. People cannot explain. Tuloy ang pagsasayang ng panahon at lakas sa kung ano-anong tinitingnan, pinakikinggan, pinag-uusapan, pinagtatalunan, pinagpapakamatayan na pawang walang kabuluhan. At kasama na dyan yung pinagkagyalaan ng mga theological issues, mga issues ng relihiyon, sino ang mas tama, sino ang mas mali, sino ang mas dakila. Sabi ni Solomon, ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Often, the more talk, the more misunderstanding, the more paglihis, the more ground or basis for differences, and therefore the more demanda. Kasi nga sabi ng Ecclesiastes 1:8, ang lahat ng bagay ay hindi makayanang ipaliwanag.
So bakit magtatalo pa? Yung bang kadedebate ng mga tao about religious issues, may narating na ba yan? Christian religious issues, 2,000 years ang nagtalo-talo ang mga sekta, ang mga grupo-grupo, ang mga denominasyon. Na-solve na ba yan? At ipagpalagay na, nagtalo ng sekta ninyo, yung kabilang sekta at nagwagi kayo, talaga bang sa loob mismo ng sekta nyo, 100% kayo nagkakasundo-sundo? O meron na naman kayong mga differences sa loob doon? Talaga bang sa inyong grupo ay nagkakasundo-sundo kayo sa isang bagay? O nagkakasundo-sundo lang kayo habang may kalaban kayo para manalo kayo sa giyera, manalo sa debate, pero pag kayo na magkakasama, meron na naman kayong pagkakaiba-ibahan? So napakaraming pinagtatalunan, napakaraming pinag-aawayan na hindi naman nasosolve. Sabi ni Solomon, waste of time. Hindi mo pwedeng ganito na lang ang buhay. Yung parang pasipol-sipol ka na lang, nagtatrabaho ka, naglalakad, na-enjoy mo ang buhay mo. Hindi mo inuubos sa mga kung ano-anong gera, kung ano-anong pakikipagtalo, kung ano-anong sayang, kung ano-anong mga iniisip na kahit mapabalik-balik na rin mong isipin wala rin nararating. Para yung nag-ubos ka na maghapon, kalilinis ng cabinet, pero ang totoo, ang ending, siguro wala pang 10% yung natanggal mong laman nun. Hindi, yung 90%, nagpaikot-ikot lang, nagpalipat-lipat na lalagyan, pero nandun pa rin. Sulit ba talaga yung maghapon na ginugol mo dyan? O pwede bang medyo magulo-gulo na lang yan ng konti? Hindi na ayos. Para may iba ka mapaggugulan ng oras mo. Sulit ba talaga? Ang walang katapusang pag-aaral. Ang walang tingil na pagbabasa. Sabi nga ng Solomon, pati ang pagbabasa at pagsusulat ng mga libro, walang katapusan yan. Mapapagod ka lang. Simplify your life. Alin ba talaga ang mahalaga? Sa isang bahay, sa isang pamilya, alin ba talaga ang mahalaga? Yung sobrang ayos, sobrang linis, pero may stress na mga tao, nag-away-away na, hindi na nakaka-relax. Ano ang dapat palampasin na lang? Ano ang dapat pagtuunan talaga ng pansin? Kailangan mo ba talaga ng napakarami mga sapatos, mga bag at kung ano-ano na napatunayan nitong panahon ng pandemic na ang konti-konti man pala ng kailangan mo talaga sa buhay? Ano ang pinag-uubusan natin ng panahon? Kahit sa religious issues, anong pinagtatalunan? Tama ba? Sulit ba na makaaway mo ang kamag-anak, makaaway mo ibang tao, kapitbahay, pati sariling ka-church sa mga doctrinal issues? Sulit ba talaga yan? Nabayaran mo ng galit, bayaran mo ng lack of peace of mind, nabayaran mo ng pakikipag-away. Sa politika, away mga tao sa politika, pero kahit naman sino nagpalit-palit na umupo sa mga posisyon, napalitan ba talaga ang daigdig? Napalitan ba talaga ang takbo ng buhay? Pero maraming namamatay pa nga sa politika, nagpapatayan, merong nag-aaway-away ng magkakaibigan, magkakamag-anak. Kahit naman sino sa mga manok nila umupo, naiiba ba talaga ang daigdig? Sulit ba talaga ang lahat ng mga yan? Ano ang pinag-uukwalan mo, kapatid, ng panahon ng maraming lakas, most of your energy, most of your time, most of your resources, sa mo inuubos? Sulit ba yan? Sulitin ang buhay. Minimize pain. Yan ang gawin mo. Pakontiin yung hirap, yung sakit mo at ng iba. Maximize pleasure and happiness. Kung ano yung nagpapasaya, nagpapasarap, yun ang paramihin, yun ang pag-ubusan ng pansin. And do the most good. Lahat ng pwedeng gawing mabuti, maayos, maganda, invest in it. Kasi yun ang may bunga sa magpakailanman. How do you use your minutes, your hours, your days, weeks, and months, and years? Kasi before you know it, nando ka na sa last stages ng buhay kung tayo'y mabiyayaan ng mahabang buhay. Pero matatapos na matatapos din. Limited ang oras sa buhay. Saan dapat gugulin? Pag-aralan ang ehemplo na iniwan ni Jesus, ang kanyang example, saan niya ginugol ang kanyang oras? Sa pagmamahal sa mga tao, sa paglilingkod, sa pag-ibig, at hindi lang yun. Siya rin ay dumadalo ng mga kasalan, mga handaan, nakikisalamuha, kumakain, at tawag pa nga sa kanya, drunkard and glutton ng kanyang mga critics. Marunong siya magpahinga. Pahinga ang itinuturo niya sa kanyang mga alagad. At kahit pagod na pagod sila, ang dami-dami nilang pinaglilingkuran, niyayaya niya ang kanyang mga alagad na umalis muna dun sa area of ministry, magpahinga muna, kumain, magpalakas ulit. Hindi inuubos ang lahat ng lakas sa mga kawang gawa at kabutihan na nagiging masama na sa sariling katawan. Jesus is the model kung paano tayo mag-uubos ang oras ng araw ng buhay. Dahil malalagot at malalagot ang hiningang ito, darating at darating sa wakas, dapat sulit. Mag-isip-isip, magwalay-bulay kung sulit ang pinag-uubusan natin ng lakas, kung sulit yung ipinag-aaway natin, at kung sulit na makipag-aaway tayo sa anumang bagay. May the peace of the Lord rule our lives.
as we grow in wisdom, and as we live our lives in wisdom. God bless us all.